Nagkuhan ng mga pastor na mali man ang pagkalitok sa word. Nabilin na kritik sa pastor. Naka-ingrasya ang pastor. Ito. Naka-ingrasya ang pastor kay nanikamot kuya kami ng mga pastor sa pag-anam sa ato ang mga messages. Pagkaman nakita na natin, labi na o mga bright kayo ang mga members. Kay labi na, mga people, graduate na mo. Major in English. Ayun sa pastor, let us ask God. Ask me today. Let's ask. Let's ask God. Ask God. Kung may naman na like, ask God. Give grace. Give grace sa pastor. Ang pastor po, give grace po sa member nga kahit ulo. Kaya kita po benefit bilang ulo. No? Kaya tayo mga stubbornness at tuwagban sa pag ginabuhi. Nag-aat na ito grasya, pero usay lang. Usay kami sa mga pastor, usay lang. Mapag ba? Pero mapulan mo sa hay ba? Kaning, kapilan na ako ni siya, i-counsel ba? Pero puro di akong batasana. Pero, give grace. Amen. Amen ko dapat, give grace. Give grace. Huwag maging perfectionist. Kung perfectionist man ta, may pasay na sa inyo. Lord, putro po ko, hindi ko perfect. But I to judge this person. Namuraw, kinsang balaanan. Amen. Dili tama ka, hatag of grace when we are perfectionists. Ikaduha, when we have unrealistic expectations. Ano kitang expectation ba? Like, sa mukha ginagawa. Anong pastor mo yung matripan? Di ba? Anak, dapat kitang expectation sa pastor. Dapat pastor, huli ka. Dapat nga niya ang pastor. Ang pastor itong tagbo ito, mag-adjust sa members. Kita, grabe ka yung expectation ng members sa pastor. Dapat hawag ka buwali, pastor. Dapat imong asawa, pastor, kay nag-concord, galing po simbahan. Diba? Grabe kitang expectation, di nakahata ko grace. Nagtuon na ta ka music, school of music, pero namang bala kayo mo tugtog. Grabe, unrealistic expectation. Grabe atong expectation sa tao. No, put your expectations on God so that you may spill grace. Amen. Grabe ka na tayo trabaho pero wala yung hatag-hatag ng offering. Grabe expectation na ito, no? Di ba? Na. Grasyahin. And surrender them to the Lord. Amen. Another thing, hindi lang unrealistic expectations. Lack of appreciation. Kada bitaw na nagibuhat ang usa ka nagibuhat nga maayo ang usa ka bugoy nga tao. Ano ba? Dili na to makita. Dili ta thankful ba nga naay gamay nga kausapan. Sa dili ta dayon mo kwan. Dili ta kabalo mo appreciate. Dili ta kabalo magpasalamat sa Ginoo. If you have that kind nga dili ka magpasalamat sa mga gamay mga butang or sa mga butang nga ginabuhat sa imong mga kaigsuonan, you can extend grace. Learn to appreciate. Hindi kay ganahan po ba kay ang sa simbahan ina-appreciate na. Salamat sa food committee ba na? Diba? Salamat sa food committee. That's a good way of appreciating those people. Give grace. Diba? Giving grace. Amen. Appreciate small things. Appreciate kung namabisan mga nagko mga butang so that you can extend grace. E again, ang tao nga dili kabalo magpasalamat, sige o pagulbul. Amen. Amen. Punta kita nga mga nadriyali, takay pagulbulan sa church. Nagkakita kita sa church pa, mabalik. Hindi na ta-appreciate kung mga mga utang na itong nabatunan. Amen. Extend grace. Another hindrance of extending grace, lack of love. Lack of love. Kung wala kay gumba ang tawanan, kung maintain na lang kahit, hindi ka kapalo mo forgive.
you cannot extend grace. Sige, sultin ako sa inyo last time. When we say hate, naana siguro ay ma-picture out ng mga tao ng mga kalanginan. Nga, even pagtanaw lang sa iya, mura nakapumukan, palayo na. Okay, mura maglagot ka sa naong palang daan, nalagutan na. Di ba? Maglagot ka sa naong. Ingana ka. Dili pa maka-extend o forgiveness sa ilaha o love sa ilaha when we don't have love. Know what? Sharing God's grace must be expressed through love. Sharing God's grace must be expressed through love. Galatians chapter 5 verse 13 to 15. For you have been called to freedom, to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Kung wala kay love, you cannot serve. Okay? You cannot serve one another, your brethren. For the whole law can be summed up in this command, love your neighbor as yourself. But if you are always biting and devouring one another, watch out. Beware of destroying one another. Don't destroy your brethren in Christ. Say, unta wala sa ito? Unta wala sa ito. Kung naaman sa atong simbahan, siguro ato ang ikwan. Ito na muna ako. Kung naay pagdumot sa simbahan, review grace. Review love. We are not bound by rules of the law of Moses anymore, but we are bound in love. Bound in love na ta, mga igsuon. Kung naapay pagdumot sa church, you need to go back to the grace of God. Itagaan mo ang grace sa Ginoo, then spill that grace to the people na usahay unlovable. Sabi ko pasod niya, love those unlovable, pero gusto ko na ipan, may apply. Kaya ako estudyante nga, iyahang, sa ako, baga, iyahang, hindi ko na may evaluate, di ba? As teachers. Then pagkauman, grabe man kasakit niya po ang kaning Bible. Ay, di naman Christian na school. Ana siya dito sa iyang evaluation. There must be separation of church and Senate daw. State? Perfectionist ako ko, no? The separation of church and state. Ingatan daw. Ako, pagkabasa na ako, yan, magsato eh. Diba nga na, isod. Pero again, depend on the Holy Spirit. Nga naman, why you should depend on the Holy Spirit? Because it is the Holy Spirit nga maghahatag sa imo ang love. You can see that in Romans chapter 5 verse 5, pero wala niya sa slide karon. Romans chapter 5 verse 5, it is the Holy Spirit, through the Holy Spirit, nga poured out of love into our hearts. Again, isip ko sa Kristohanon, we are called to forgive. Amen? We are called to have peace with one another. Amen? We are called to love. Amen? Pangutana, is it easy or difficult? Difficult. And it is impossible. Minaw, it's impossible to live a Christian life without depending on the grace of God through the Holy Spirit. Isod kayo. Isod kayo, may lamig kayo mga away. Lamig kayo mag-judge. Pero man lang na ang Ginoo na ay someone that we can depend on, and that is the Holy Spirit. Kung tana, nakaputang ang riya, love your neighbor as yourself. Kinsa ka nga neighbor? Natawag man. Mga siguro ay ikaduntan ba? Diba? Kinsa nga neighbor ang dapat ilang? Ato ba imong crush? Neighbor mo dapat karon? Sige, ating categorize. This neighbor can be categorized into two. Believers. Love the people of God. Love the people who are in the church, who are part of the body of Christ. Higugmaa.
Lisod kaayo magsimba nga naa pa kay pagdungol sa imong brother or sister. Ingon pa sa Bible, unaha pa reconcile sa imong brother or sister before ka mag-worship sa Ginoo. Amen. Love your brothers and sisters in the Lord. How do we do that? Number one, you have to fellowship with one another. That is why na church. Amen. Nga nung nag-aato ang church, for us to spill grace, for us to love our neighbors, for us to love one another. Di ang sa simbahan, di na ito may pakita ang pag-ibubay na ito. Diyan sa Ginoo. Nag-imuha sila tuluan sa puno sa Ginoo, tabangan nila nato sila sa kanilang kinahanglan, na ay mga tao nga walay kwarta o na ay mga tao nga kinahanglan o extend diba? Malipay jud ko na ay church. Usahay mo ni ang nakalindot sa Kristohanon. Kaya kung ang usa ka Kristohanon, muadto siya og lain nga lugar, mangita lang siya dito og church. Kay he knows belong siya sa body of Christ. And ang body of Christ willing to help those who are in need. Okay? Wala na natin togetherness, wala na natin Bible study, dili man siya inyong na-required, pero kung tinuod ka na kasabot sa grasya sa Ginoo, ikaw na mismo, gusto kang ipag-fellowship. Sa simbahan, usahay, matistingan ang ato ang patience, ang atong pag-love sa ato ang mga kauban sa simbahan. Tingnan naman, sa simbahan, dili na tanang buutan. Nagabatasan. Dili na tanang buutan. Pero diya mag-test yung patience. Diya makita ang iyong pag-ibubay. Diya makita nga, Lord, I need you para imumawa na po si brother o si sister sa church. Amen. Ang ginabuhat nila sa una, sa early ka church, is that they have this, what they call, koinonia. Koinonia. Sa pag-anak, gathering together. Gathering, or togetherness. Kung hindi sila mag-uban magkaon, kung hindi sila mag-uban sa papaminaw sa pulo sa Ginoo, muna ilang ginabuhat. As people who are living by grace, ayaw pagsulti nga, ay grasyahan ko sa Ginoo, pwede na ko nga, hindi na ko pag-fellowship sa dinapagod sa lahat. That is wrong. Amen. That is wrong. Nanamununa ka nga, igrasyahan na ko sa Ginoo, hindi na ko matugsimbahan. Very, very wrong. Spill that grace. Ikalawa, the non-believers. You need also to love the non-believers. Na-mention na ko last time, no? LGBTQ. Nga na sila. They are struggling with sin. Pero it doesn't mean nga, atuan lang po sila i-condemn. We will not allow nga ang ilahang teachings is i-impart sa atuwa. But, atong buhaton sa ilaha is that we will accommodate them and teach them the Word of God. Kaya usahay, ang simbahan, wala na lang mabuhat, kung dili, criticize na lang sa katong mga tawhana. And wala tayong ibuhat para ipanukol sila sa bukas sa Ginoo. Muna usahay ang kulang nato. Kita lagay ito, lucky nga ba? Kita lagay ito, hindi kayo din na ba? Maray ito manglukod na ito. No. People lang yapon sila. Tao lang yapon sila na nagkinahanglan sa grasya sa Ginoo. How can you evangelize kung nga na ka ba allergic sa tao ka believer? Di ba? Okay. Then I have said share. Di ba? Share the truth of the gospel. This is the duty of all believers. Kani, kung masabtan ninyo ni pagmaayo, hayahay na kay pastor. Kaya ang gitagaan daw o duty to share the Word of God, dili lang siya sa pastor. Usay, magsalig ta sa pastor, unang pastor, mamayat na lang. Isaligan sa tanan, siya tanan mag-pray, siya tanan na mag-Bible study, niya daghang pamilya. Pero ang giingon sa Bible, 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people. Pastors lang ba ni? Church leaders lang ba ni? No. Ang ipasabot ani is kitang tanan nga nagrasyahan sa Ginoo. You are a chosen people, a royal priesthood,
question, unsa? Ang sunod, that you may declare. You may declare the praises of Him. So, ano na pag-declare the praises of Him? Share God's Word. Amen. I know you have your classmates na wala pa diya sa Ginoo. Share God's Word. Share that grace. Dili lang na trabaho sa mga church leaders, dili lang trabaho sa mga pastors. Trabaho nato ng tanan. If you really understand grace, imo ginagipahambog si Kristo sa imong kinabuhi. Pangambog nimo isa siya ka pahinumamo sa imong kinabuhi. Amen. Declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Then I like to quote, the best way to show love to a person is to lead them to what? To the truth. And that truth is Jesus Christ. Kung tinuod ka nga nahigugma sa isa ka tao, sa isang kinsa nga na siya, lead them to the truth. Amen. Naiusahay, natay temptation nga mo, at wala lang sugar coat. Say, mahadlok ka mo share sa atong katrabaho, mahadlok ka mo share sa atong classmates. That's okay. Kulba ka dyan mag-share. Even ako, gano'n kulba kung ngayon kapag ko isa, pwede na ako mag-share. Kulba. Pero, if you really love them, through that love of God, share. Sa pusa ka sa yun. Share that love of God to them. The best way to show love to a person is to lead them to the truth. Lead them to Christ. Amen. Lead them to Christ. In conclusion, we were given grace so that we might extend grace. Muna yung conclusion sa atong tibok account na from guilt to grace. Itagaan ta grasya para ma-extend na to ang grasya. Another thing, through grace, and though grace is free man ang grace, and was not based on our performance, dili siya based on our performance kung sa kakamayon, sa pagdili. Living by grace will never be that easy. Dili siya sayon. Again, it's impossible to live a Christian life without dependence of the Holy Spirit. Mga tuwala nga ni is always depend on God's sufficient grace. Kung ang grace mo ay hinungdan na nung naluwas ka, ang grace mo ang mahimong hinungdan na makapadayon ka sa pag-serve. That is, ang una, that's saving grace. Naluwas ka by grace, and makapadayon ka sa pag-serve sa Ginoo by His sufficient grace. Amen. And now, I would like to close with this. Willing ba ka na mahimong ambassador of God's grace? Will you stand up tonight? And if you understand the Word of God, pamuni-muni diya sa imong gibarugan, and you will commit, or imong iina ang Ginoo, Lord, I will commit my life to you. Pwede nimo nga isabihan nimo ang Ginoo with the message that we have received from karon nga kabiyo nga. Living a life of grace is living in the freedom we have in God. Living a life of grace is to be firm in our faith in Christ. Living a life of grace is to be totally dependent to the Holy Spirit. And living a life of grace is feeling or sharing the grace of God. Right now, pwede ka mag-pray. Ito ko sa iyong hindi ba ka mag-pray sa Ginoo. Thank God for the 3 night na itong pagnaguban sa iyang Panginoon. Thank God of His grace. And commit today that, Lord, because you have given me grace, I will spill grace. Now, if you
are convicted by the Holy Spirit. Wala pa nimo na sinati ang grasya sa Ginoo. You can come to the altar and ask for that grace of God. Or you may not, nga wala ka nagatubo na sa grasya sa Ginoo and gusto nimo nga i-renew ang imong kinabuhi, imong commitment diya sa pag-speak sa grace. You may come to the altar and we will pray for you. And if you are open, you want to openly declare your allegiance to Christ, kung gusto nimo i-declare sa Ginoo nga, Lord, I will extend that grace. You may also come to the altar and profess your faith to that. You want to surrender yung mga kabalakan, you want to surrender ang mga hindrances na mabilig ma-share ang faith. It's now time to ask God, Lord, empower us. Ask God to empower you. Lord, without you, hindi ko mabuhat ang puso na palabuhaton. Let us pray. Lord God, you have heard our heart. Ipulong ang Ginoo kung saan sa mga pangunahon na sa mga kasing-kasing. Maraming pagkulang sa imo. But even though maraming pagkulang sa imo, ang imong grasya lang gihapon ang nakapatigbabaw. Ligo mo kami, itawag mo kami, bisan Ginoo sa among mga weaknesses. Lord, we really thank you for that grace. Lord God, you bless each one of us. Padayon ka magapulok sa among sa imong bunga. Padayon ka magapulok sa among sa kaala o kinsa ka sa among kinabuhi. You have said in your word that better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. May we understand that verse na mas unahon na ang Ginoo ang pakik-fellowship niya sa imo